Good day, class! Welcome to our Lesson 5 of our subject Empowerment Technologies. The title is, What are Advanced PowerPoint Tips and Tools for Effective Slide Presentations? Our objectives for this lesson: apply the tips in effective slide presentations and use smart art graphics to present content instead of bullets. Last time, we already discussed about the advanced tools of MS Word and MS Excel. Now, we are focusing on MS PowerPoint, which is very useful in presenting our research or lessons. Okay, so we already know na ang PowerPoint is ginagamit for presenting informations, research, lessons, or any other types of informing the audience. So, ito ay magagamit natin sa research. So, focus natin is research dito. And paggagawa ng a professional way of creating a PowerPoint presentation. Hindi yung pang bata lang or parang panlibang lang. So, we are creating a PowerPoint na magagamit natin sa ating mga research and sa ating corporate world. Gawa tayo ng PowerPoint presentation, i-limit natin yung paggagawa natin ng or paglalagay natin ng bullets, lalo na yung mga paragraph. So, bawasan natin yung paglalagay ng napakadaming bullet, napakaraming word. Bakit? Kasi more on parang nakakalunod. Siguro naman as a student, na-experience nyo na yung slide or PowerPoint ng teacher nyo is napakaraming words. So, try to avoid text-heavy and sleep-inducing. Yung nakakaantok talaga siya sa dami ng words. Slide like this one. So, ang haba ng paragraph, yung daming bullet, katulad na nasa left. This slide is not unusual, but it is not a visual aid. It is more like an eye chart. Alam nyo yung Snellen chart, yung malaking letter, papaliit siya, na parang i-measure kung hanggang saang level yung kaya mong basahin. So, hindi po ganun yung purpose ng PowerPoint presentation. So, PowerPoint presentation is used to, to support kung ano man yung sasabihin mo dun sa iyong dinidiscuss. Next, katulad sinabi sa inyo, ito yun. Limit bullets, bullet points and text. So, ito naman PowerPoint presentation is ginagamit natin to support on what we are saying or discussing to the audience. So, hindi naman natin kailangan na lahat ng sasabihin natin ay nakalagay na dun sa PowerPoint. So, kailangan yung mga keyword lang or yung key figure yung nilalagay natin dito. For example, okay lang naman to. 72% of part-time workers in Japan are women. So, okay lang siya. May information siya. Pero dito, mas okay din naman tong 72% lang. Pagkatapos, sa'yo manggagaling yung, ano yung 72% na to? Ano yung figure na ito? So, by figure na 72%, part-time workers in Japan are women. So, ayun yung maganda sa pagpe-present ng PowerPoint. Yung hindi lahat na nakikita ng audience sa PowerPoint is ayun lang sasabihin mo. Bakit? Kapag kumari nag-depends kayo, sasabihin, bakit nyo sinasabi lahat na nandiyan sa PowerPoint? Ba't lahat na sinasabi nyo nasa PowerPoint? Tingin nyo ba sa amin is hindi kami marunong magbasa? So, ganun yung parang magiging feedback nung panelist sa isang research. Okay, next one. Limit transitions and builds animations. So, hindi naman sa tanggalin natin. So, i-minimize natin yung paggamit ng animations. Bakit? So, nakikita na sa PowerPoint is ang dami niyang animations, ang dami niyang transitions. Pero, ang pinaka-advice dito is i-minimize natin, i-limit natin yung paggamit ng ganito. Huwag tayo gumamit ng paiba-ibang yung nagiging crumpled paper, nagiging swan, nagiging kurtina. So, in a professional way of creating a PowerPoint presentation, hindi dapat natin ginagawa yan. Maunawaan natin na sa mga elementary schools, ginagawa yun. Kasi para
yung attention ng bata is makuha nila. Pero in a corporate world or in a professional world it is not applicable. Ang purpose nyo is about business, about professional things, proposal, presenting the growth of your company. So, hindi kailangan ng mga ganitong transition. Next is use high-quality graphics. So, ito yung mapapansin natin sa karamihan ng mga nagagawa ng PowerPoint presentation. Yung gumagamit ng mga clip arts. Siguro naman, yung masyadong pambata. Kasi nga, ang dinidiscuss natin dito is professional way of creating a PowerPoint presentations. Hindi para mag-present ng isang lesson sa isang grade 1 student. So, kung ikay professional, graduate ka na ng college at nasa company kayo, so ang kasamahan mo doon is mga professional din. So, hindi mo sila madadaan sa mga clip arts na ganyan. So, more on gumamit tayo ng mga stock photograph. So, mas more effective and professional. So, katulad na nandito sa right. Gumamit tayo ng ganito, imbes na gantong clip art. So, parang nakakatawa yung ganito sa isang company yung gumamit ng ganito. Tapos kailangan mas malinaw talaga. Hindi yung para pixelated. So, humanap kayo ng mataas ang resolution. Mas okay yung papalitin nyo na siya. Huwag nyo isipin yung size. Kasi ngayon naman, ang size naman doesn't matter in PowerPoint presentation. Ang tataas na ng specs ng ating computer. Ang tataas na ng memory storage ng ating mga devices. So, there's no problem on sacrificing at least 200 MB file of PowerPoint presentation kung ito naman ay para sa ikagaganda ng inyong company or sa ikagaganda ng iyong income. Okay, next. Have a visual theme but avoid using PowerPoint templates. So, ito yung isa sa mga ginagawa din nating mga nagawa ng PowerPoint presentation. Na pag gumagawa tayo ng PowerPoint presentation is kung ano yung nasa PowerPoint, ano yung sinasuggest niya na theme, ayun na yung gagamitin natin. So, we can create our own theme. Kasi mahalaga yung theme sa isang PowerPoint presentation, yung consistency. Kasi kapag ginawa mong every slide is a different style, different font text, different background, so parang wala siyang consistency. Parang hindi magkakatugma or hindi magkaka-relate yung mga nakalagay dun sa buong presentation mo. So, katulad dito sa nakita nyo sa image na ito yung kanyang opening slide. Tapos ito yung parang kanyang objectives sa kanyang i-discuss. So, yung background same, yung theme same, yung font same. May theme. So, ayun tinatawag natin na theme or tema yung presentation. And dapat yung theme is parang tugma siya sa tinatawag natin na topic nyo. For example, ito ay about sa business. So, more on ito ang dapat i-display sa inyong PowerPoint. Parang relate siya sa business. So, iwasan daw natin paggamit ng PowerPoint na stock sa mismong MS PowerPoint. Kasi mangyari niyan, ay, ayan na naman design na yan. Ay, nagamit na namin yan. So, ganun yung nangyayari doon. Next is, what are the advanced PowerPoint tips and tools for effective slide presentations? So, next is, use appropriate charts. So, ang paggamit natin ng PowerPoint is mga data natin, hindi pare-parehas ng pag-present yan or hindi pare-parehas ng pag-i-illustrate ng ating diagram or chart. For example, meron tayong mga bagay na information na dapat ay inaaplikahan natin ng pie graph or pie chart. Meron naman dapat ginagamitan natin ng bar chart. So, kailan ba natin gagamitin yung pie chart? So, sabi dito, use this use to show percentages. So, more on percentages siya. Bakit? Kasi sa isang buo, 100%. Sa pie chart, makikita mo yung division niya, yung pagkakahati-hati niya. Or sino yung mas malaki ang kain doon. And next is, sabi dito, limit daw ng at least 4 to 6 slices. Tapos, contrast the most important slice either with color or by exploding the slice. Yung parang palalaki mo, palilitawin mo kung ano yung mahalaga doon.
Next is vertical bar chart, used to show changes in quantity over time. So more on ito ay para pagko-compare ng isang timeline. For example, in a year of 2001, the company earned $50 million. 2001, the company earned $64 million. So makikita yun sa timeline yung taas, pagbaba. Next is meron tayong horizontal bar chart used to compare quantities. For example, comparing sales figures among the 4 regions of the company. So pag pa-vertical naman, pa-horizontal is more on ginagamit to sa quantities or for example ay sa isang company ay kumita siya ng, for example ay nakapag-sale siya ng 100 copies. Sa kabila naman is 350 copies. So, nako-compare natin doon yung quantity. Kasi nasa horizontal line yung quantity. Tapos, nasa vertical line naman yung kung ano yung company or yung source ng quantity na yan. Next is line chart. So, used to demonstrate trends. For example, here is a simple line chart showing that our sales have gone up every year. So, pwede rin siyang gamitin ng line chart. So, makakompare kasi natin yung line chart sa bar graph, di ba? Pero more on nasa inyo kung ano yung mas babagay dun sa inyong ipepresent na statistics or information or data. Next is use color well. So, pumili tayo ng color na tutugma sa tema natin. Or sa, for example, ikaw ay isang tawag doon, isa ka employee ng Jollibee. So, anong kulay ang pipili mo? Siyempre, more on white, red, yellow. So, for example, sa tuwa, magpe-present ka na, kumari ay magagawa ko ng isang PowerPoint for presenting the honors of the section of Copernicus, Lovelace, Marconi. So, ilalagay ko ay green and gold kasi yun ang team color ng Academy. So, ano ba mga nagagawa ng maayos na color? First one is color evokes feelings. So, alam naman natin sa mga exercise na pag-aralan yung mga feelings sa color. For example is red is symbolizes love. Sometimes bravery or palaban. Tinagalog. Next is color is emotional. Ayun, parang sa feelings emotional related din yan. So, kapag kumari is medyo naging monochromatic, so more on na pinipresent mo yung more on nakalungkot, di ba? Kumari may pumanaw, more on ang gagawin nila sa picture, sa text, black and white, tapos may yung picture is monochromatic or yung parang grayscale, kumbaga. Next is, the right color can help persuade and motivate. So, kung tugma yung color na nilagay mo, may chance na nakaka-persuade siya. Diba sa proposal, project proposal, more on ginagandahan talaga nila yung color. Madalas yan mga royal blue, mga dark green, royal red, gold. So nakaka-motivate siya, nakaka-persuade siya ng tao. Next one is studies show that color usage can increase interest and improve learning comprehension and retention. So, mas madaling naiintindihan or naunawaan kapag gusto mo rin yung kulay or parang related sa topic yung color. Nakakatulong, nakaka-boost ng comprehension tsaka yung retention at mas natatandaan kumbaga nung tagapakinig yung inyong dinidiscuss. So, yun yung kahalagahan ng paggamit ng maayos na color. Next is choose your fonts well. So, ito isa sa mga pinakamahalaga. Katulad doon sa kanina, binanggit ko yung theme. Kailangan sa font din is may theme kayo. Throughout the PowerPoint presentation nyo is kailangan at least 1 or 2 font style lang yung gagamitin nyo. Or font family, kung ano yung tawag sa, sa Word or sa PowerPoint. So, use the same font set throughout your entire slide. Font set. For example, ang set nyo is Arial Black and Arial. Kasi may Arial Italic. Ayun, maraming types of Arial. Tapos meron tayong sans serif font. Marami din yan. Maraming type yung Tapos is, kung pipili kayo ng combination of more than 2 or 2 font style, is kailangan is they complement each other.
Next is use video or audio. So, okay lang naman gumamit ng audio or video sa PowerPoint presentation. So, may kinagandahan din naman tong paggagawa ng PowerPoint presentation na may video and audio. So, mas ano siya, kumari is mas makapagbigay kayo ng discussion na maganda kung may background music, kung tugma siya. Siyempre, dapat kung kailangan siya. Sa video, kumari may ginawa kayong video presentation to show illustration of the growth of your company. So, ganun. Hindi, okay lang naman gumamit ng mga ganitong video and audio. And the last one is spend time in the slide sorter. So, ano ba tong slide sorter na to? So, kapag nakagawa na kayo ng PowerPoint presentation, maganda yung gumagamit din kayo ng slide sorter. Ano ba nagagawa nito? More on, madi-display niya halos lahat ng slides nyo. So, using slide sorter will enable you to notice more extraneous pieces of visual data that can be removed. So, kung may kailangan kayong alisin, parang, ay, hindi ito bagay sa aking PowerPoint presentation. So, alisin ko o kaya i-change ko. To increase visual clarity and improve communication. So, papakita natin. I-back natin to. Ayan, makikita nyo yung PowerPoint presentation ko. Ito, gamitin natin to. So, makikita nyo din sa baba yung slide sorter. Ito, slide sorter. Mangyayari dyan, makikita nyo yung box ng inyong lesson. Yan. Nakikita nyo? Yan. Pwedeng i-zoom. Yan. Mas na-observe nyo kung ano yung mga dapat baguhin or talaga bang consistent ba yung inyong PowerPoint presentation. Okay? So, next tayo. Na tayo. Smart Art. So, dito tayo sa Smart Art. So, ito yung, is a visualization, helps audiences understand messages better, and presenters like Hans Rosling use visually oriented software like Gapminder tools to make their presentations that much more effective. Using visualization will be very useful when you present the results of your research. So, itong Smart Art is a visualization tool. So, illustration tool na yung inyong mga information or yung text nyo is pwede nyo i-convert into a graphical illustration. So, katulad sinabi ko sa inyo, mas effective yung graphical illustration kaysa sa text lang sa PowerPoint. Kumari is percentage. Kumari is 70% of students ay mahilig sa mathematics. Charot. Kung totoo man. Tapos is pwede mo magbigay ka ng 10 icon ng tao, tapos ay yung 7 doon ay naka-red, tapos ay yung 3 naka-black. So it shows na 70% or 7 out of 10 persons love mathematics. So may example tayo ng Smart Art dito. Paano ba balik tayo dito sa ating yan. So dito tayo sa aking Smart Art. So, dito natin siya makikita sa insert. Ayan. Insert. Tapos dito sa illustrations. Makikita natin dito yung Smart Art. So, insert is Smart Art graphic to visually communicate information. So, dito marami pamimilian dito. Kayo nang babase or mag-a-analyze kung ano yung tugmang Smart Art sa inyong information na ipapakita. For example, I will show a process. Ayan. Kumari process. Yan. Kumari is kung ito, meron na tayong Smart Art. So, imbis na gagamit tayo ng bullet, pwede naman ganito na lang. For example is dito pwede tayo mag-edit ng text. Naka-bullet dito siya. Kumari ito, step 1. Dito is step 2. Dito naman is step 3. Yan. Kumari meron tayong process dito. Step 1, step 2, step 3. Tapos kung gusto niya mapalitan ng design, so double click nyo to. Tapos o kaya hanapin nyo dito sa ating ribbons sa taas is Smart Art Design. Tapos kayo nang pipili dito. Kumari dito gusto nyo baguhin ng layout. Gusto nyo maging ganito.
maging continuous arrow process, o kaya naman ay interconnected block process, o kaya naman itong vertical chevron list. Kumari, step 1, step 2, step 3, may lalagay kayo dito kasi pwede kayo mag-design din dito sa smart art style. Kumari gusto nyo nakaganyan, brick scene, naka-flat scene, cartoon, kumari cartoon, yan. So, meron tayong smart art dito. Yan, nasa inyo naman yun kung paano nyo di-design. Basta pindutin nyo lang itong smart art, tapos is automatically naman pupunta yan dito sa pagde-design. Yan. Kumari, babagoy nyo pa. Ayan, kumari is sub-step process. Kaya naman ay chevron list. Kaya naman ay itong random to result process. Ayan, madaming pamimilian dito. Kayo na mag-analyze or mag-try kung alin yung mas effective na magpapakita ng inyong information na pinoprovide. Next, paano naman kung meron kayong text? For example dito, steps in formulating an algorithm. Itong text na to, gusto mo naman tong i-convert into a smart art. Yung ayaw mo ng kasi di ba ayaw mo nung sabi sa ating tips, i-avoid daw natin yung paggamit ng bulleted, yung bullet. O kaya naman binobomba natin ng pagkadami-daming paragraph yung mga estudyante or yung pinagpe-presenta natin. So dito, kung may bullet tayo, ayan. So, kung gusto natin gawin tong smart art, ayan, select natin lahat yan. Tapos is right click. Tapos is convert to smart art. Tapos ay nandito naman, isasuggest niya na tugma dito. For example, itong gusto kong gamitin is yung target list. Yan. So, meron tayong target list dito. Tapos is kung i-design nyo, pindutin nyo lang ulit to. Tapos ay makakapag-design na ulit kayo dito. Ito. Kaya naman ito. Tapos pwedeng baguhin. Maging ganito. O kaya naman ay ito. Yan, napakadaming pamimilian ng smart art. Yan. Pakita ko yung iba. Yan, pwedeng pie. Pwedeng ganito. Cycle matrix. Ito. Ito, madalas to. Stack Venn. Ito naman, yung linear Venn. Diverging radial and converging radial. So, nasa sa inyo, i-analyze nyo na lang kung tawag doon, kung ano yung kailangan nyo illustration para mas maparating yung information na gusto nyo ibigay. So, kung ma-ready, mag-i-stack na lang ako dito sa design na to. So, kung may edit kayo, makikita nyo may arrow dito. So, ito yung pwede nyo pag-editan ng text. Kasi naka-bullet, kasi madalas naman ang smart art is more on bulleted style. So, I hope naunawaan nyo itong smart art. So, madali lang naman to. Gawa ng provided na talaga siya ng Microsoft PowerPoint. So, I hope magamit nyo ito sa pagpe-present nyo in coming semester. PR1, PR2, capstone. Sana magamit nyo. Tapos ito, last one. Is giving feedback on a project and its impact. So, ito naman yung, kung kumari naman kayo yung audience. Ano yung kailangan nyo gawin as an audience sa isang nagpe-present? First one is don't comment on presenters, palaki mo natin to. On presenters' presentation unless these are extremely distracting. So, wag tayong magsalita bigla or mag-comment, raise hand, tapos magko-comment kayo sa presentation niya unless extremely distracting to. For example, tama yung ginagawa ng mga estudyante. For example, ay ako as a student, nakalimutan ko palang i-share screen yung aking PowerPoint presentation. So, sasabihin ng bata, "Sir, permission to speak po. Wala po yung presentation sa inyo pong Google Meet." So, okay. At least, na-inform yung teacher na kailangan niya i-present. Hindi nakikita ng bata yung kanyang dinidiscuss. Next is, don't comment on presenter's personality. So, wag kayong personal. Huwag niyong personalin. So, kung magsasalita kayo, magko-comment kayo in the presenter, so dapat, ang topic nyo is about yung sa pine-present niya. Yung way of presenting the information or yung content nung pine-present niya. So, ba't naman idadama yung personality? For example is, utal-utal. So,
siguro naman di naman kailangan banggitin ng harap-harapan yung ganun. So, kailangan siguro sasabihin to improve your communication skill sa o kaya naman ay review yung topic doon. So, pero kapag yung personality, sir, naligo ka po ba bago magano? So, hindi naman siguro tama yung ano. Number 3 is, if you see ways by which their presentation or project can be improved. So, doon lang tayo pwede mag-comment maganda. Yung magandang comment siya. So, more on, ito yung dapat na binibigyan natin ng comment. Yung how to improve the presentation or the project. So, pwede naman tayo mag-compliment. That's a very good presentation. Thank you so much for that presentation. So, ayun, maganda yung ganun. Hindi naman pwede dapat lagi negative ang sinasabi natin. Last one is, ask questions if you are unclear about anything that was presented on. So, after magsalita na nagpe-present, for example, in that slide, pag nag-next siya, sabi mo, permission to speak, pwede po bang elaborate about dun sa topic na yun or sa information na yun? Kasi hindi ko naunawaan masyado. So, walang masama doon. At least, inintay mo munang matapos siya. Yung hindi basta sir. Ako po muna, may tatanong po ako. Mamaya po yan. So, very distracting yun. Kasi, di ba, pa nape-present tayo, pag na-distract tayo, ang hirap ng bumangon. Minsan, ang hirap, parang bigla kang na mind block. As a teacher, na-experience ko yun yung gano'n. Yung biglang may sumingit, tapos is, ano nga ba yung sinasabi ko? So, para maging maganda yung takbo ng presentation, wag natin biglang parang bibiglain na sisingitan ng gano'n. I-distract natin. So, mahirap sa nagpe-present yun. Okay. So, yun yung mga giving feedback on a project and its impact. So, that's all for this week. So, I hope na naunawaan nyo or mas na-enhance yung inyong information or knowledge sa paggagawa ng isang professional PowerPoint presentation. I hope na pagdating ng mga araw or weeks na gumawa kayo ng PowerPoint presentation dito sa ating activity is, I hope na ma-apply nyo itong mga tinuro ko. And hindi lang sa subject ko, but also in other subjects, and especially on your research. At madala nyo yun hanggang sa inyong pagtatrabaho. Thank you so much for listening. Bye class, and see you on our next lesson.